problems with his performance as president. And I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Vice President Sara Duterte walang sama ng loob kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit performance ni PBBM bilang presidente tinuligsa. Shelter, nakikiano lang kami sa public shelter. Pag may nag-aalarm sa cellphone namin, lalabas na kami, uunahan na namin yung bago mag-siren, kailangan na sa loob na kami ng public shelter dahil sobrang dami talaga na naming tao doon. Ilang overseas Filipino workers sa Israel punahan sa pagpunta sa public bomb shelter tuwing may missile attacks. So, pagdating ho niyan, handa na po kami. So, by next week, pag nag-reach na po ng $80 per barrel ang Dubai crude oil, ibibigay na po namin yung fuel subsidy. At ito po ay hinahanda na rin namin. Fuel subsidy para sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan. Inihahanda na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang pagkakaalam ko po doon po sa kanilang mandato ay dapat antayin muna yung maging resulta ng impeachment bago ma-file yung mga kaakibat na kung sakaling mai-impeach yung vice presidente saka pa lamang. So, may ipa-file yung mga iba pang mga charges, no? Resulta ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dapat hintayin muna bago maghain ng kaukulang kaso ayon sa isang House prosecutor. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Pinangangambahang ang paglawak pa ng sigalot sa pagitan ng Israel at Iran kasunod ng direktang pakikialam ng Estados Unidos. Kaya ang mga Pilipino sa Israel, bagamat sanay sa ganitong sitwasyon, hindi pa rin nawawala ang pangamba sa sunod-sunod na missile attacks. Samantala, tiniyak naman ng Department of Migrant Workers, pati na rin ng mga embahada ng Pilipinas sa Middle East na handa ang kanilang contingency plans sa gitna ng mas tumitinding sigalot sa rehiyon. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Wala kaming sariling shelter, nakikiano lang kami sa public shelter. Pag may nag-aalarm sa cellphone namin, lalabas na kami, uunahan na namin yung bago mag-siren, kailangan na sa loob na kami ng public shelter dahil sobrang dami talaga na naming tao doon, sobrang daming tao. Ngayon kung mag-antay ka ng siren bago ka papasok, mag-aagawan kayo sa pinto, nandyan na yung mga disgrasya. Unahan ang diskarte upang makaligtas sa sakuna. Ganito inilarawan ni Jennifer Valencia ang kanilang sitwasyon sa Tel Aviv dahil nakikihati lamang ng espasyo sa isang public bomb shelter sa kanilang syudad, kailangang lagi silang alerto. Ayon kay Jennifer, 2 minutong lakarin lamang ang shelter mula sa kanilang tahanan. Ngunit ang mahirap, alanganing oras o madaling araw madalas tumutunog ang sirena. Diskarte ni Jennifer, handa na ang lahat ng mahalagang gamit para diretso takbo palabas ng bahay. Mag-CR ka muna sa inyo para hindi ka na mag-CR doon sa shelter kasi masyadong crowded talaga. Parang evacuation center siya. Yung iba doon na rin natutulog mga bata kasi nga kawawa kasi yung mga bata eh. Kaugnay nito, tuloy-tuloy ang on-site assistance para sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong lalo na at nasa ilalim ng essential activity status ang Israel. But in the case of Israel, we rely chiefly on the security assessment of the Israeli government.
Kasi what is good for the Israeli citizens is also what is good for the Filipino community in terms of securities. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers pati na rin mga embahada ng Pilipinas sa Middle East na nakahanda ang kanilang contingency plans anumang alert level ang ipataw sa Israel at Iran. Actually, we not only react, we anticipate scenarios where we take the necessary action to protect our nationals. We have contingency plans in place that include the scenarios so that it will be the basis of the alert levels that we will be announcing. Siniguro rin ng mga ito na regular ang assessment sa mga bansa sa Middle East, hindi lamang sa Israel, upang lalo pang mapagbuti ang mga contingency plan sa gitna ng patuloy na paglala ng sitwasyon sa rehiyon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa halos 253 Pilipino sa Israel ang humiling na mapauwi ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Ambassador to Israel Eileen Mendiola, 50 sa mga ito ay kasama na sa kumpirmadong marirepatriate sa lalong madaling panahon. Tiniyak naman ni Mendiola na patuloy nilang tutulungan at kakalingahin ang mga OFW na nais pa ring manatili doon. Ipinagpaliban muna ng Department of Agriculture ang plano nitong bawasan ang maximum suggested retail price sa imported rice sa susunod na buwan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi na muna nila itutuloy ito bunsod ng inaasang impact ng nangyayaring gulo sa iba't ibang bansa, partikular ang tumataas na tensyon sa Middle East. Sinabi ni Secretary Laurel na muli nila itong pag-aaralan pagkalipas ng 1 o 2 buwan. Dinaluhan ng maraming Pilipino ang sinagawang Free Duterte Now rally sa Melbourne, Australia. Hindi lamang ang mga taga-suporta ang dumalo sa nasabing pagtitipon, kundi maging mga kritiko ng dating Pangulo. Ito ang balita ni May Viandog. Our main objective is to bring Tatay Digong home. ICC, bring Tatay Digong home. Yun ang objective ng rally na ito, na sana pakinggan ang mga Filipinos all over the world. Tinatayang higit 1,000 Pilipino ang dumalo sa Free Duterte Now rally mula sa iba't ibang bahagi ng Australia. Kabilang sa mga nakilahok ang mga lungsod ng Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane at Darwin. Ayon sa organizer ng rally na si Remedios Nene Abahero, ito na ang kanilang ika-4 na pagtitipon at minarapat nilang anyayahan mismo si VP Sara. In-invite namin si VP Sara kasi we've been doing rallies and this is now the 4th rally. So in-invite namin na magpunta dito sa Melbourne. So we were very surprised na sumagot ang OVP. Sa kanyang talumpati, iginiit ni Vice President Sara Duterte na politically motivated ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. It is clearly politically motivated. Panahon yon ng kampanya. Panahon yon na nagsisimula si Pangulong Duterte lumabas para mangampanya sa kanyang kandidato ng PDP. At dahil meron tayong insecure na administration na ang gusto gawin ay magturo ng ibang tao sa kawalan at kamalian nila, ay hinila nila si Pangulong Duterte para hindi siya makakampanya para sa kanyang mga kandidato. Hinimok din ni VP Sara ang mga Pilipino sa ibang bansa na himukin ng mga pamunuan ng gobyerno roon na questionin ng International Criminal Court sa patuloy na pagkakapiit ng dating Pangulo sa The Hague sa the Netherlands. Samantala, kasabay ng nasabing rally, may mga grupo ring nagsasagawa ng kilos protesta na may temang Sara Duterte Not Welcome. Nagsimula ang protesta bandang 3:00 ng hapon sa harap ng Victorian Parliament at nagmarcha patungong State Library Victoria ng 4:00.
Sinubukan din umano ng grupo na umapela sa gobyerno ng Australia upang huwag papasukin sina VP Sara at Senator Amy Marcos sa bansa. Mavian Dog, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang natatanggap na anumang komunikasyon si Vice President Sara Duterte mula sa kampo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa sinasabing bukas ito sa pakipag-ayos sa kanilang pamilya. Hindi rin issue sa Vice Presidente ang paghapatak-watak ng kanilang partido. Ngunit para kay VP Sara, problema para sa kanya ang performance ni PBBM bilang presidente ng bansa. Ito ang balita ni Jed Neresina. I have no ill feelings with him with regard to the political persecution that I am receiving from the administration, because that is part of the life of a politician. Walang sama ng loob si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang binigyang linaw ng pangalawang Pangulo ng hingan ng reaksyon sa pahayag ni PBBM na bukas ito sa pakikipagkasundo sa mga Duterte. Sa ngayon wala pang natatanggap na anuman ang Vice Presidente sa panig ng Pangulo para sa isang pagpupulong o pag-uusap. Ayon sa Vice Presidente, sa kabila ng pagkakabuwag ng UNITEAM at paghahain ng kasong impeachment, nauunawaan niya na ang mga nangyari ay bahagi na ng buhay politika. Kung mayroon man aniya siyang problema kay PBBM, ito ay ang pagganap nito sa kanyang trabaho bilang punong ehekutibo. I have problems with his performance as president. And I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Sagot naman ng Malacanang, paulit-ulit na lang ang isyong ito ng Vice Presidente. Nanindigan din si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang tanging nais ng kasalukuyang administrasyon ay taong nagtatrabaho at mabilis umaksyon. Kung wala pong nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso para sa taong bayan. So, kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Samantala nanawagan din si VP Duterte sa kasalukuyang administrasyon na ipatupad ang 2016 Arbitral Award sa pamamagitan ng diplomasya sa halip na umasa sa mga sandata mula sa ibang bansa. We already won in the Arbitral Award. We already have an award from that case that we filed with using the UN Convention on the Law of the Seas. Hindi yung kikilingan mo ang isang foreign power, papapasukin mo ang mga missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka namang kinalaman sa gitgitan nilang dalawa. Nagbabala rin si VP Sara laban sa pagpayag na maging sunod-sunuran ang Pilipinas sa geopolitical tension ng ibang mga bansa at iwasang madamay sa isang hidwaan na hindi naman kasama ang bansa. That is not independent foreign policy. Yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relations with China. And so therefore, there is no reason for you to lean towards the US. You have to always stay in the middle because you are not a part of the bigger conflicts. You always stay in the middle. Dapat niyan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi. Dahil hindi mo naman problema ang problema nila. Hindi mo naman away ang away nung isa.
Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Manila 3rd District Representative Joel Chua na dapat hintayin muna ang resulta ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago sampahan ng kaukulang kaso sa korte. Kasunod dito ng direktiba ng Office of the Ombudsman sa Vice Presidente at iba pang respondents kaugnay ng aligasyon ng maling paggamit sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ito ang balita ni Rosalie Goz. Ang pagkakaalam ko po doon po sa kanilang mandato ay dapat antayin muna yung maging resulta ng impeachment bago ma-file yung mga kaakibat na kung sakaling mai-impeach yung Vice Presidente, saka pa lamang. So, maipa-file yung mga iba pang mga charges, no? Hindi maiwasang magtaka ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa bilis ng aksyon ng tanggapan ni Ombudsman Samuel Martires sa rekomendasyon ng Kamara na sampahan ng kaukulang mga reklamo si Vice President Sara Duterte at ilang kawani nito at Department of Education. Kaugnay ito ng umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds. Bagaman welcome development ang hakbang ng Ombudsman, naniniwala ang House Prosecutor na dapat hintayin muna ang resulta sa impeachment trial ni VP Sara bago ito sampahan ng kaukulang kaso sa hukuman. Ito anya ang nakalagay sa isang desisyon ng Korte Suprema. Dahil meron po isang kaso, yung Ombudsman versus Court of Appeal, kung saan sinabi po dito ng ating kagalang-galang na Korte Suprema na yung mga impeachable officers kagaya po ng Ombudsman, bago po sila makasuhan, dapat i-impeach muna sila. Samantala, naniniwala naman ang isa pang miyembro ng House Prosecution Panel na maaaring maging sabay ang pag-usad ng impeachment trial at criminal case laban kay Vice President Sara. Pwede namang sabay. Nothing is final yet with what the Ombudsman is doing, and trial has barely started with the impeachment. Handang makipagtulungan ng Kamara sa Office of the Ombudsman kaugnay ng gagawing investigasyon sa mga reklamo sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Subalit sa tanong kung ano ang magiging epekto sa impeachment case laban kay VP Sara sakaling i-dismiss ng Ombudsman ang mga reklamo laban kay VP Duterte, ang sagot ng House Prosecutors. Hindi naman hihina. Pero sabi ko nga, kagaya po ng binanggit ko kanina, ay iba po yung timbang ng dalawa. Dahil yung isa, ang kinukonsider po doon yung criminal aspect. Dito sa impeachment, ang kinukonsider dito ay yung conduct. Ang hinihir dito is yung conduct ng ating Vice Presidente. The mere fact na inadapt nila yung aming committee report nang hindi pa man din naka-attach dun yung mga ebidensya, ibig sabihin po nun, malamang nakikita po nila, meron na pong probable cause. It will affect public opinion on the case, but it will not affect the impeachment if the evidence will be received by the senator judges, and the public again will be swayed once the evidence is presented. Ayon kay Ombudsman Martires, itinuring nitong complainant ang committee report na isinumite ng House of Representatives kaugnay ng isinagawang legislative inquiry sa confidential funds ng Vice Presidente. Dagdag pa nito, itutuloy ang investigasyon at bibigyan nito ang Kamara ng sapat na panahon para ihain ang kanilang sagot oras na makatanggap ng kopya ng counter affidavit ni VP Sara at iba pang respondents. Pagtitiyak naman ni VP Sara, inihahanda na ng kanyang abogado ang sagot sa direktiba ng Ombudsman. Kung mapatunayang may sala ng korte sa anumang kasong kriminal ang Vice Presidente, posibleng multa at pagkakakulong ang kaharapin ng Vice Presidente. Sakali namang makonvict si VP Sara ng Senate Impeachment Court, mapapaalis ito sa pwesto at hindi na makauupo pa sa anumang posisyon sa gobyerno. Rosalie Goz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon pa rin ng maayos na pag-uusap at diplomasya ang Israel at Iran sa gitna ng tumitinding sigalot ng dalawang bansa.
Tiniyak ng Malacanang na handa ang pamahalaan na tumugon anuman ang magiging epekto ng naturang gulo sa gitnang silangan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Pinababatid ko po sa inyo na magkakaroon po ng meeting ang economic team with the President. Nagpatawag na ng pulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang kanyang economic team. Tatalakayin dito ang mga paghahanda ng pamahalaan sa magiging epekto sa ekonomiya ng patuloy na sigalot ng Israel at Iran, lalo na't nagbabanta ang pagsasara ng Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang rutang pangkalakalan ng langis sa buong mundo. Nasa 20% ng langis sa buong mundo ay dumadaan sa Strait of Hormuz. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, sa ngayon may inihanda ng ayuda ang pamahalaan para sa mga tsuper na maaapektuhan ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. As of the moment, ang maibibigay po ng gobyerno ay ang fuel subsidy para sa ating mga tsuper, sa mga drivers po, para po maibsan naman ang kanilang alalahanin. Nanawagan naman ng Pangulo ng mapayapang pag-uusap ng Israel at Iran upang hindi na lumala pa ang digmaan. Ang panawagan din po ng Pangulo ay magkaroon po ng mapayapang pag-uusap at diplomasya para po maibsan ang lumalalang hindi pagkakasundo. Tiniyak naman ng Malacanang na nakahanda ang pamahalaan na tumugon sa anumang magiging epekto ng gulo sa gitnang silangan. Ang gustong iparating ng Pangulo, handa po tayo sa anumang mangyayari at lahat po ng pangangailangan ng taong bayan ay tutugunan po ng pamahalaan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi agad-agad na maibibigay ang fuel subsidy sa pampublikong mga sasakyan sa kabila ng inaasahang malakihang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, may kondisyon na kailangang maabot para maibigay ang ayuda sa mga pumapasada. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Magandang hapon, Ryan. Ano ba yung kondisyon na kailangang maabot bago maibigay ang fuel subsidy? At pwede ba itong mangyari ngayong linggo? Magandang hapon, June. Doon kasi sa ilalim ng General Appropriations Act, yung subsidy na inalaan ng pamahalaan para sa mga jeepney drivers at operators sakaling tumaas nga yung mga presyo ng petrolyo, kailangan munang maabot yung tinatawag na trigger price na $80 per barrel o higit pa bago ma-release ito o yung pondo na ito at maipamahagi sa ating mga kababayan. At posible naman na ngayong linggo o kaya sa susunod na linggo ay maipamigay na ito dahil nga patuloy ang pagtaas ng presyong petrolyo sa world market, June. Pinaghahandaan na ng Department of Transportation ang pamamahagi ng tulong o fuel subsidy sa mga driver at operators ng mga public utility vehicles sa bansa. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Guadis III, kasama nila sa pulong kaninang umaga ang DICT at DILG para ayusin ang pamamahagi ng ayuda. Ngunit nilinaw ng opisyal na mangyayari lamang ito kapag umabot na sa $80 per barrel ang presyo ng krudo sa world market. Ibig sabihin, hindi pa ito maibibigay kahit may nakaambang malaking aumento sa presyo ng produktong petrolyo bukas. As of now ho, umaabot na po tayo ng almost $75 to $76 per barrel po. And alam naman natin that by within this week or next week, tataas naman ho ito. Kaya kami ho ay naghanda na. Because we anticipate that anytime this late part of this week or early part of next week, papalo na po. Sabi ng LTFRB, ito na ang pondo na idinaan ng pamahalaan sa General Appropriations Act para hindi na magtaas pamasahe kapag umaabot sa $80 per barrel ang krudo. Iba po ito. Tuwing ang krudo po ng langis ay
pumapatak ng $80 per barrel po, meron pong subsidy na nilalabas ang gobyerno. But this is only once a year lang po. Kasi ang pondo lang nito is 2.5 billion. So pag naubos ho ito, wala na po. Ang LTFRB ang mamamahagi ng ayuda sa mga pampasaherong jeep, bus, UB Express, taxi at Transport Network Vehicle Service o TNVS. Habang ang DILG naman para sa mga tricycle driver at ang DICT para sa mga food delivery vehicles. Pero hindi kasama sa mabibigyan ng ayuda ang mga jeep na hindi nagpa-consolidate ng kanilang prangkisa. Pag hindi ka consolidated naman ngayon, technically, hindi ka na rin kasi mapaparehistory. So, technically, colorum ka. So, you will not be a beneficiary po ng ibibigay ng pamahalaan. But we're only talking of public utility jeeps. Panawagan naman ng transport group na Piston, suspindihin ang buwis sa produktong petrolyo upang lahat ay makinabang. Ang subsidy ay bagamat ng biglang tingin ay makakatulong, pero sa esensya nito ay mawawalan din ng saysay kung patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dahil mamamahagi ng ayuda ang pamahalaan, wala munang taas sa pamasahe na inaprubahan ng LTFRB dahil may iba pa namang programa ang pamahalaan na makakatulong sa PUB drivers at operators. At isa rin sa pinag-aaralan June ng LTFRB, yung libreng sakay sa EDSA bus carousel. At posibleng gawin nila ito hindi lamang dito sa Metro Manila, maging sa Davao at Cebu, pero nasa drawing board pa daw yan. At isa sa mga option nila kung sakaling magtuloy-tuloy pa ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa world market dahil nga sa nagpapatuloy na tensyon doon sa Middle East. At sa ngayon, June, na ilang mga gas station yung aming nadaanan at wala pang masyadong mga kababayan tayo na nagpapagasolina na dahil nga bukas ay inaasahan natin yung halos 5 piso o 5 pisong dagdag presyo dito sa produktong petrolyo. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Pumayag ang mga oil industry company na magpatupad ng staggered o utay-utay na fuel price adjustment bunsod ng gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay Department of Energy Officer in Charge Sharon Garin, nakipag-usap sila sa oil industry players kanina at naging positibo ang tugon ng mga ito sa layuning maibsan ang epekto ng fuel price adjustment sa mga consumer. Layo ng hakbang na gawing mas mahaba ang panahon ng adjustment sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Inihikayat din ng DOE ang mga kumpanya ng langis na dagdagan ng kanilang mga retail station na nagbibigay ng mga fuel discount. Bukas, June 24, nakatakdang makipagpulong ang DOE sa Department of Transportation at Department of Agriculture upang pag-usapan ng plano sa pamamahagi ng fuel subsidy. Sa ngayon, umaabot na sa $75 per barrel ang presyo ng langis sa world market. Kapag umabot ito sa $80 per barrel, obligado na ang gobyerno na magbigay ng fuel subsidy. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delfin mula sa Perth, Australia. Nagbanta ang Iran na aatakihin ang mga base militar ng Estados Unidos sa Middle East bilang ganti sa pambobomba ng US sa 3 nilang pangunahing nuclear sites. Ayon kay Ali Akbar Velayati, advisor ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, anumang bansang gagamitin ng Estados Unidos para umatake ay tuturing na lehitimong target ng Iran. Nagbabala ang mga eksperto na ang tensyon sa pagitan ng Iran, Israel at US ay maaaring magdulot ng mas malawak na digmaan sa rehiyon.
Mariing kinondena ng Russia, China at North Korea ang airstrike ng Estados Unidos sa mga nuclear facility ng Iran. Ayon sa Russia, dinadala ni Trump ang US sa isang gera at maraming bansa ang tutol sa ginagawa ng Israel at Estados Unidos. Nagbabala pa ang Kremlin na may ilang bansa umanong handang magbigay ng nuclear weapons sa Tehran. Giit naman ng China, maaaring magdulot ng mas malawak na kaguluhan sa gitnang silangan ang pag-atake, kaya nananawagan ito ng tigil putukan. Binatikos din ng North Korea ang US at sinabing inilalagay nito sa panganib ang soberanya at seguridad ng Iran. Tiniyak ng International Atomic Energy Agency o IAEA na walang naitalang pagtaas ng radiation levels sa Iran matapos ang pambobomba ng Estados Unidos sa 3 nuclear facility nito. Ayon kay IAEA Chief Rafael Grossi, bagamat tinamaan ang mga pasilidad sa Fordo, Isfahan at Natanz, hindi ito nagresulta sa paglabas ng mapanganib na radiation. Sinabi rin ni Grossi na ang mga tunnel na ginagamit sa pag-iimbak ng enriched nuclear material ay kabilang sa mga tinamaan, ngunit nananatiling ligtas ang paligid. Sa ngayon, hindi pa rin tiyak ng IAEA ang eksaktong lawak ng pinsalang dulot ng airstrike, lalo na sa mga bahagi ng pasilidad na nasa ilalim ng lupa. Patuloy na minomonitor ng UN Nuclear Watchdog ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at maiwasan ang posibleng banta sa kalusugan o kapaligiran. Iniimbestigahan ngayon ng French police ang nasa 145 kaso ng pananaksak gamit ang syringe o hiningilya sa taunang Fête de la Musique kung saan milyon-milyon ang lumahok. 12 suspect ang naaresto, kabilang ang 4 sa Angoulême na hinihinalang umatake sa humigit kumulang 50 biktima. 3 biktima sa Paris, kabilang ang isang 15 anyos na babae, ang nakaranas ng pagkahilo matapos tusukin at isinailalim sa toxicology test. Ayon sa mga opisyal, hindi pa malinaw kung may kaugnayan ang mga insidente sa tinatawag na needle spiking gamit ang date-rape drugs gaya ng GHB. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Naipwersa ng BFP Lady Firefighters ang Do or Die Game 3 sa finals ng UNTV Volleyball League Season 3. Tinalo ng BFP ang PNP Lady Patrollers sa makapigil-hiningang bakbakan kahapon sa Game 2 ng finals sa Rizal Memorial Coliseum. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ng ilang buwang paghaharap ng mga kupunan sa UNTV Volleyball League Season 3. Ito na ang Best of 3 Finals Game 2 ng natatanging Play for Charity Tournament. Makapigil hininga ang bawat puntos dahil walang gustong bumitaw sa laro. Ngunit umani ng malaking ingay ang UNTV Volleyball League Season 3 Finals matapos pabagsakin ng BFP Lady Firefighters ang PNP Lady Patrollers sa Game 2 sa score na 3-1. Naging mainit ang simula ng laban para sa BFP matapos nilang makuha ang unang set sa dikit na score na 26-24. Ipinagpatuloy pa ng Lady Firefighters ang kanilang momentum sa ikalawang set, 25-20. Bagamat nagpakita ng lakas ang PNP sa ikatlong set, 15-25, hindi na nila napigilan pa ang matinding determinasyon ng BFP sa ikaapat na set at tuluyang nagtapos ang Game 2 sa score na 27-25. Very much happy po kami kasi nagbunga po yung training namin sa mga coaches po namin, sa mga teammates ko po na gusto talaga namin na manalo. Kaya happy po kami lahat kasi nagbunga.
Tiyak na paghahandaan ng dalawang kuponan ang Do or Die Game 3, kaya para sa BFP Lady Firefighters. More on pa rin po, yung focus pa rin po kami sa mga lapses namin, sa mga weakness namin, yung sa hulog, saka sa blocking namin, hindi kami nakakasabay. Yun po yung aming pagpupukusan ngayon. Hindi rin papayag na hindi makabawi ang PNP Lady Patrollers. Malaking kawalan talaga sa amin na nawala yung sitter namin eh. Isa lang inaasahan talaga namin sa loob ng court. Sana maging okay si Ten, maging malala yung injury niya. Babawi kami sa third game. Huwag palampasin ang Do or Die match ng BFP Lady Firefighters laban sa PNP Lady Patrollers sa darating na linggo, June 29, live sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan City. Abangan kung sinong kupunan ang mag-uuwi ng gold ngayong season at makakakuha ng 1 million pesos tax-free para sa kanilang napiling beneficiary. Magpapatuloy ang ating pagtulong sa kapwa. Doing charity is our way of life. Ito ang advokasya ng UNTV Sports and Charity. Dred Narasina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagdadala na ng ballpen at tickler ng pamunuan ng Philippine National Police ang mga tauhan nito araw-araw. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, dapat na may dalang writing instrument ang mga pulis tuwing naka-duty. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Pwede ba? Gawin na nating part ng individual touch. Personal touch, yung ballpen natin. Iligay nyo dyan sa inyong uniforme. Pero wag naman yung maglagay kayo dyan ng ballpen na kitang-kita na parang kasinlaki ng tsapa yun man ang ulo. Kung dati ay pinagbabawal ang paglalagay ng ballpen sa bulsa ng uniforme ng mga pulis, ngayon ay pinapayagan na ito kasama ng pagdadala ng tickler sa oras ng trabaho. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III, mahalaga ang pagdadala ng writing instrument ng mga pulis sa pagtugon sa kanilang mandato. Make sure that you have a working writing instrument with you together with a small tickler na palagi nating nire-require sa ating mga field operatives at sa ating mga lahat. Actually, basically, para sa lahat, ang papel, ang basic na instrumento na yan. Ang mga pulis agad namang tumalima sa utos ni General Torre. Bilang pulis kasi, lahat inoobserbahan namin. Bilang trabaho po kasi namin yun, di ba? Kaya kapag mayroon kaming inoobserbahan or mayroon kaming dapat na i-retain, kailangan permanent malagay sa utak namin, isinusulat po namin yun. Kaya po laging may ballpen. Kasi di ba hindi naman lahat matatandaan mo. Kailangan syempre po ililista, ilalagay ko ng oras, plate number ng mga sasakyan, pangalan ng mga taong involved, ganyan. Tapos, para kung po namin siya, i-turn over sa, traffic sector, kung saan po gagawin yung investigation. Pwede po namin ibigay sa kanila yung exact information. Kung sakaling may mga kababayan tayo na humingi sa atin ng mga cellphone numbers ng mga police or sa mga stations po or even sa Bureau of Fire, maibibigay po natin ito agad sa kanila. Gayunman, sinabi ni Chief PNP na piliin ang maliit na ballpen na hindi naman makasisira sa itsura ng uniforme. Yung normal lang na ballpen, individual touch, pili nyo na yun, taste nyo na yun. Doon nyo ipakita ang inyong individualism sa pagpili ng ballpen nyo na yan kung anong gagamitin nyo dyan sa inyong mga uniforme. Like jewelry, like relo, may mga guidelines tayo dyan, like earrings para sa mga babae, may guidelines tayo dyan. Please keep it minimalist. Bukod sa pagdadala ng ballpen at tickler, ipinaalam din ni General Torre sa mga pulis kung komportable ang mga ito sa pagsusuot araw-araw ng General Office Attire o GOA-C uniform. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan,
serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Planong paigsiin pa ng Police Regional Office 11 sa 3 minuto ang pagresponde sa mga police operations. Bukod dito, palalawakin din nila ang cyber technology at paggamit ng artificial intelligence para sa mas mabilis na serbisyo sa publiko. Ito ang balita ni Marisol Montaño. We can improve that better than 5 minutes, 3 minutes. We will do that. We will introduce new technology for that matter para mas lalong ma-enhance yung response time. We will stretch the deployment of our personnel. Sisikapin ng Police Regional Office 11 na makasunod sa 5-minute response rule na ipinapatupad ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III. Ngunit nais pa nilang i-improve ang pagresponde sa pamamagitan ng mas mabilis na pagtugon sa mga tawag. Sa isinagawang turnover of command ceremony, kaninang umaga sa Camp Quintin Merecido, Buhangin, Davao City, tiwala si Police Brigadier General Joseph Arguillas na magagawa nila ang 3-minute response strategy sa rehiyon. I'm just emphasizing na ganun ka-peaceful yung Davao region. So we'll be having more time to enhance and reinvent policing for the better delivery of public service. And of course, para magaya ng ibang region. And sabi ko nga, we will showcase ano ba yung ginagawa ng Police Regional Office 11 and promote that this region is a very peaceful to encourage more investment in tourist and economic activities. Naniniwala si Police Brigadier General Arguillas bilang bagong pinuno na malaki ang maitutulong ng mabilis na pagresponde upang mas makahikayat pa ng tourist investments sa kanilang lugar. Nais din itong patatagin pa ang komunikasyon ng mga pulis dahil importante na nakukumusta araw-araw ang kanilang kalagayan bilang dagdag moral sa kanilang ginagawang lingkod bayan. Pinag-aaralan na rin ng bagong pinunong general na palawakin pa ang cyber technology at paggamit ng artificial intelligence o AI para sa mabilis na pagseserbisyo sa publiko. We will first make the apps first. That's why I am encouraging our Chief of the Human Resource to, if we can, recruit computer enthusiasts, computer nerds for that matter, who will be dedicated to do that work. Patuloy na magpapatupad sa rehiyon ng 3-shift duty sa mga pulis at police visibility lalo na sa mga crime-prone areas para sa mahigpit na seguridad. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May pakikipagtulungan ang pamunuan ng Philippine National Police o PNP sa Department of Justice sa isinasagawang investigasyon sa kaso ng mga tinaguriang missing sa Bungeros. Ayon kay Secretary Crispin Remulla, nakapag-usap na sila ni PNP Chief Nicolas Torre III hinggil dito. Hindi na muna detalye ng kalihim ang naging talakayan nila. We're processing the information first. Pero may arrangement na kami ni PNP Chief Torre. Hihingi ng paglilinaw sa Supreme Court ang Commission on Elections sa COMELEC kaugnay ng desisyon ng hukuman na pag-abandona sa second place rule sa eleksyon. Ayon sa komisyon, malaki ang implikasyon o epekto nito sa mga naiproklama na sa katatapos at mga nagdaang halalan. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang COMELEC Law Department sa Office of the Solicitor General para sa susunod nilang hakbang. Ito ang balita ni Dante Amento. Pinag-iisipan na po namin kasama yung Law Department in coordination sa ating Solicitor General na mag-file ng motion for reconsideration. Iaapila ng Commission on Elections o COMELEC ang desisyon ng Korte Suprema na pag-abandona sa second placer rule sa halalan. Sa desisyon ng Korte, sinabi nitong walang legal na batayan o batas na nagpapahintulot na iproklama bilang panalo ang second placer o pangalawang may pinakamataas na boto kapag nadiskwalipika o ineligible ang kandidatong nanalo sa eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bukod sa gusto nilang mabaliktad ang desisyon, nais din nilang maliwanagan kung ano ang epekto kapag nadiskwalipika ang isang kandidato bago o pagkatapos ng halalan. Bago ba mag-eleksyon, ano effect
pagkatapos ng eleksyon, yun ba yung effect? Kasi magkakaiba yung epekto kasi bago mag-eleksyon at saka pagkatapos ng eleksyon. Gusto rin ng komisyon na magkaroon ng klarifikasyon kung aplikable lang ba ang desisyon kapag lokal na posisyon ang pinag-uusapan. Nakasaad din sa ruling na ang rules on succession sa ilalim ng Local Government Code ang masusunod sa lahat ng kaso kapag may nabakanting pwesto bilang resulta ng diskwalifikasyon ng isang elective official. Halimbawa sa kaso ni Manila 6th District Congressman Benny Abante at Joey Chua Uy, diniskwalipika ng COMELEC 2nd Division si Uy na nakakuha ng maraming boto dahil sa issue ng citizenship. Ang tanong, sino ang papalit kay Uy kung hindi pwede si Abante dahil second placer lamang ito at dalawa lang din silang kandidato sa 6th District ng Maynila. Gusto rin nating alamin paano ang implikasyon nito sa national position bagamat may diskusyon ang Korte Suprema doon. Aminado ang COMELEC na ikinagulat nila ang desisyon ng Supreme Court sapagkat may mga kasalukuyan din anya silang rules o mga alituntunin na apektado nito. Kailangan nilang i-align o itugma ang kanilang mga alituntunin sa pinakabagong landmark ruling o desisyon na ito ng kataas-taasang hukuman. Katulad halimbawa po noong issue ng pagpa-file ng mga petition for quo warranto. So halimbawa po ba, pinailan nyo ng petition for quo warranto, technically parang disqualification yan. So ang uupo po ba ay hindi yung natalo na second placer kung hindi succession? Dagdag pa ng poll chief, aalamin din nila kung may retroactive effect ang pasya ng hukuman. May mga nauna nang pinaupo sa pwesto na second placer ang COMELEC sa eleksyon. Sabi pa ng COMELEC, maaaring ang mga naiproklama na nila noong nakaraang eleksyon ang siya pa ring uupo pagdating ng June 30 hanggang wala pang pinal na desisyon ang Supreme Court sa issue. Dante Amiento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng motion for reconsideration o pila sa Commission on Elections and Bank si Joey Chua Uy. Si Uy ay nanalo bilang kinatawan ng 6th District ng Manila noong nakaraang halalan ngunit kinansela ng COMELEC 2nd Division ang kanyang kandidatura dahil sa issue ng citizenship. Ayon sa mga abogado ni Uy, depektibo ang petisyon ni Congressman Benny Abante laban sa kanya dahil naihain ito nang wala na sa panahon. Naniniwala rin ang mga ito na babaliktarin ng COMELEC and Bank ang desisyon ng kanilang dibisyon at nanindigang natural-born Filipino citizen si Uy. Kami po ay optimistic na i-reverse ng COMELEC and Bank ang pasya ng second division sapagkat procedurally ang aming pong tingin defective po ito dahil nga sabi namin sa ilalim ng ating batas ang mga ganitong klaseng petisyon para i-declare na void o cancel ng COC ay maaari lamang ma-file within 25 days after filing of COC. October po kasi nag-file ng COC si Kong Joey. Wala nang ipinatutupad na free toll sa North Luzon Expressway simula ngayong araw. Ito'y matapos na makumpleto ang pangunahing structural repair sa Marilao Bridge sa NLEX. Ito ang balita ni Nestor Torres. Siyempre mahirap, lalo na kami, mga negosyante kami. Paano yung kalakal namin? Paano makarating ng maayos dun sa pupuntahan namin? It took us a lot of time, di ba? Hassle nga. Isa si Elizabeth Galang sa libo-libong motorista na naapektuhan ang negosyo mula nang masira ang Marilao Bridge sa NLEX noong nakaraang Miyerkules, June 18. Anya, wala sanang magiging aksidente kung may nagbabantay lang sana pagpasok pa lang ng expressway. Iginiit ni Elizabeth, hindi ito ang unang beses na ganitong aksidente sa NLEX ngayong taon. Yun ang pinagtataka namin. It happened already. Bakit naulit pa? Wala bang barikada? Wala bang nag-check before entering yung mga lalaking truck na yan? Wala ba? It's a must. Dapat maglagay ng ng gwardiya bago sila makapasok. May checkpoint. Bilang tugon naman ng NLEX management sa problema sa nasirang tulay. Ngayong araw, June 23, naglabas ng pahayag ang management na nakumpleto na ang pangunahing structural repair sa Marilao Bridge. Lahat din ng 4 na lane sa NLEX sa Marilao ay madadaanan na rin ng mga motorista.
Dagdag pa ng NLEX management, pinabilis nila ang pagsasaayos ng tulay ng Marilao na nagtamo ng pinsala dahil sa isang truck na lumabag sa regulasyon na ipinatutupad ng NLEX na 4.27 meters height. Tiniyak naman ng pamunuan ng NLEX na ipagpapatuloy nito ang pagsasaayos sa naturang expressway upang masiguro ang kaligtasan ng mga customer nito. Dahil natapos na nga yung pagkukumpuni dito sa nasirang tulay ng Marilao Bridge sa NLEX, bukas ay inaasahan naman na bubuksan na rin itong 2 lanes para sa mga motorista na daraan dito sa tulay. Sana buksan na bukas para magamit natin na maayos. Siyempre, yun lang naman yung means ng transportation natin, yung kalsadang gagamitin, napaka-importante para sa trabaho, eskwela. Paano pa yung mga produkto? Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nahuli ng transport authorities ang isang taxi driver na walang lisensya sa harap ng Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA kahapon, June 22. May prangkisa naman ang taxi ngunit sira ang windshield nito at nakakalbo na rin ang gulong. Patuloy na pinaigting ng Department of Transportation, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Manila International Airport Authority at Airport Police Department ang kanilang operasyon para sa patas na paniningil sa mga pasahero. Kasunod ito ng ulat ng mga pasahero kamakailan sa labis na paniningil ng ilang mga taxi driver sa NAIA. Nagsumiting muli ng sulat ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Land Transportation Office upang patawan ng parusa ang driver na higit 300 beses nang dumaan sa EDSA busway. Ayon sa MMDA, mula nang ipatupad muli ang No Contact Apprehension Policy noong May 6 hanggang June 20, 15 beses na itong nag-violate. Nauna nang ginawa ang 300 beses na iligal na pagdaan sa busway noong suspendido pa ang NCAP. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, ang tahasang paglabag ng driver ay dapat maparusahan dahil maaaring magpalakas ito ng loob ng ibang motorista para lumabag. Maaari niyang mapahamak ang mga otoridad at mabawasan ang tiwala ng publiko sa abilidad nitong magpatupad ng mga batas at regulasyon. Natanggap na ng House of Representatives ang kopya ng answer ad cautelam ni Vice President Sara Duterte para sa Senate Impeachment Court. Sa nasabing dokumento, pinadidismiss sa impeachment court ang impeachment complaint dahil sa paglabag umano ito sa 1-year bar ng saligang batas na paghahain ng isang impeachment case laban sa isang impeachable official. Ayon kay Attorney Princess Abante, spokesperson ng Kamara, dinala ang dokumento sa Kamara ng isang mensahero mula sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Firm, ang bumubuo sa defense team ni VP Sara para sa impeachment trial. Sumagot na si Vice President Sara Duterte sa summons ng impeachment court kaugnay ng mga reklamo sa kanya na nakasaad sa 7 articles of impeachment mula sa Kamara. Personal itong isinumite sa Senado ng kinatawa ng defense lawyers ng pangalawang Pangulo matapos bigyan ng kopya ang House of Representatives. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Live! Magandang gabi, Asher. Ano ba ang nilalaman ng sagot sa summons ni VP Sara Duterte? Magandang gabi naman, June. Void ab initio, void from the beginning, na ibig sabihin ay mula pa sa simula ay walang bisa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang nakasaad sa answer ad cautelam na ipinadala ng defense lawyers ng pangalawang Pangulo na bilang sagot sa summon ng impeachment court.
paglabag sa 1-year ban sa pagfa-file ng impeachment complaint na itinakda ng saligang batas. Ito ang pangunahing dahilan kaya itinuturing ng kampo ng depensa na hindi balido ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Bunso dito ng pagtatransmit ng Kamara sa Senado ng ika-4 na impeachment complaint na inihain sa House of Representatives. Ipinunto rin ng defense team na walang statement of ultimate facts ang impeachment complaint. Ibig sabihin, walang specific na mga basihan upang suportahan ang mga aligasyon laban sa pangalawang Pangulo. Scrap of paper o basura lamang anila ito. Kaya't maituturing lamang anila na pang-aabuso lamang sa impeachment process ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Unang dinala ang kopya sa House of Representatives mag-aalas 4 ng hapon kanina na kinumpirma ni Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng Kamara. Isinumite ito ng kinatawan ng defense team alinsunod sa requirement ng impeachment court na dapat bigyan din ng kopya ang kabilang panig. Dumating naman ito sa Senado at sinumite sa Senate Secretariat na tumatayong clerical staff ng impeachment court. Pagkatapos nito, bibigyan naman ng 5 araw ang House Prosecution Panel para sumagot sa reply sa summons ni VP Sara. Dahil papatak ng weekend ang June 28 na ika-5 araw ng pagsagot ng Kamara, nakatakda ang deadline ng pagsusumite ng kanilang sagot sa Lunes, June 30. Tanghali naman ng June 30 nakatakdang magtapos ang panunungkulan ng mga kongresista sa 19th Congress. Batay sa timeline na ipiniresinta ni Attorney Reginald Tongol sa isang press conference noong Sabado, sinabi nito na pang-anim na ito sa 11 hakbang ng filing ng reply ng prosecution panel. Ibig sabihin, nangangalahati na ang mga ginawang hakbang ng impeachment court, patunay na nagpapatuloy ang pag-usad ng paglilitis. Habang ang mga kasunod na proseso mula Step 7 hanggang 11 ay mangyayari na sa 20th Congress. Step 7 ang appearance ng Vice Presidente at pag-enter ng plea, habang Step 8 ang preliminary conference kung saan ilalahad ang facts at ililista rin ang mga witnesses o saksi. Kasunod dito ang aktual na paglilitis hanggang sa makarating sa desisyon ng korte. June, ayon din kay Senate Secretary Renato Bantug Jr. na tumatayong Clerk of Court, 6 na kopya na may tagta 35 pahina kasama na ang verifikasyon ang ipinasa na sagot sa summons ni VP Sara Duterte. May nakasulat dito na answer ad cautelam na ibig sabihin anya ay inihahain nila ito ng may pag-iingat. At ayon kay Attorney Bantug, may reserbasyon sa ilang argumento ang ibig sabihin nito. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, June. Yung inihain ng defense, Asher, ibig sabihin ba sa 20th Congress na yan matatalakay o bago matapos ang 19th Congress? June, yan ang inaasahan at yan din ang naitakda doon sa mga kalendaryo na nauna niling inilabas at pinahayag ni Senate President Francis Chis Escudero na siya ring presiding officer ng impeachment court, at nitong Sabado nga rin doon sa inilabas ni Attorney Tonggol na speaker naman ng Senate Impeachment Court na sa 20th Congress na tatalakayin itong mga inihaing sagot ng defense panel. Kabilang na dyan yung magiging sagot ng Kamara doon sa mga bagong hanay ng mga senador sa susunod na Kongreso. June. Maraming salamat, Asher Gadapan Jr. Nasa 75 milyong pisong halaga ng Solar Powered Irrigation Project o SPIP ang ipinagkaloob ng National Irrigation Administration o NIA para sa mga benepisyaryong magsasaka sa isla ng Masbate. Naglalayo nitong mapataas ang antas ng agrikultura, ani at kita ng mga magsasaka sa probinsya. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Layunin nitong dalhin ang patubig sa mga lugar na matagal nang uhaw sa suporta
upang ang ating mga magsasaka ay hindi na lamang aasa sa tubig ulan at sa diesel-powered pumps tuwing tag-init. Nasa 150 magsasaka ang magsisilbing benepisyaryo ng solar-powered irrigation project ng National Irrigation Administration o NIA dito sa isla ng Masbate. Nagkakahalaga na nasa 75 milyong piso ang solar-powered irrigation na ito. Sa ginawang pag-aaral ng NIA, tinatayang nasa 240 hektaryang taniman ng palay na tinaguriang rain-fed o umaasa sa tubig ulan ang mapapatubigan ng proyektong ito sa Masbate. Kaninang umaga ay sinagawa ng groundbreaking at turnover ng solar-powered irrigation project SPIP sa barangay Maihaw, Kawayana. Mahirap kasi minsan pag magtanim ka, maraming tubig. Oo, kasi umuulan pa. Pag malaki na, nagdadalaga na, tapos hindi na, wala ng tubig. Nagiging tagtuyot. Kaya hindi kami nakakapag-ani. Talagang mahalaga sa amin kasi hindi na kami magdedepende sa tubig ulan. Kahit anong oras na gusto namin magtanim, makakapagtanim na kami kasi meron ng tubig, patubig. Nauna na rito nagagamit na sa 5 lugar ng lalawigan ang kaparehong proyekto. Sa pamamagitan ng renewable energy, mapapalakas ang agrikultura at mapapataas ang ani ng mga magsasaka. Bahagi din ito ng NIA modernization at innovation efforts na makapag-aambag sa kaunlad ng bansa. Layunin ng proyekto na mapababa ang pabigat na aspetong pinansyal sa mga magsasakang Pilipino. Hirap na hirap kasi actually sa ulan na kami kumukuha ng tubig. So nung nagkaroon ako ng sarili kong project, gumawa ako ng sarili kong drilling machine by gasoline, crudo ang ginagamit ko. So expense a lot of mga 2 drums. Nang ginamit ako naman sa kuryente, gumagastos ako ng 15,000 a month sa kuryente lang. Pero pag crudo ang gamitin mo, 2 drums, about 20,000 pesos. Malaking bagay ang solar power kasi almost lahat ng tao magkakaroon ng tubig. Kasi ang importante sa rice is water. Ang capacity niya is 15 hectares sa isang solar power na 15 horsepower sa 26 panels, equivalent sa 1 panel is equivalent to 700 watts. So 24/7 ang operation unless kung kailangan man tubig, walang problema. Sa inisyatibang ito, mapapatubigan ang mga sakahan kahit hindi gumamit ng mataas na halaga ng gasolina o krudo sa mga fuel-powered pumps. Binubuo ng mga solar panel, pumps, electronic pump controller, storage tank at conveyor system ang naturang solar-powered irrigation system. Alam ko po na ang mga proyektong ito ay hindi sagot sa lahat ng problema. Pero ito po ay malinaw na hakbang sa tamang direksyon. Iisa ang layunin natin ang mabigyan ng dignidad, suporta at kakayahan ang bawat Pilipinong nagsasaka at nagsusumikap. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang driver ng tricycle na sinakyan ng isang binatilyong naghubo at sumayaw habang umaandar sa Antipolo City. Abot naman sa 5.3 million pesos na halaga ng cocaine ang natagpuang palutang-lutang sa karagatang sakop ng Calayan Island sa Cagayan, habang isang lalaki ang nalunod habang naliligo sa Sayaw Falls sa Negros Oriental. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Antipolo City, inisyuhan na ng Land Transportation Office ng show cause order ang driver at iskandalosong sakay ng isang tricycle na naghubo at nakasabit na sumayaw habang umaandar sa kalsada. Ipinatatawag ng ahensya ang driver para magpaliwanag sa pagdinig sa June 25. Nakaalarma na rin ang kanyang tricycle habang ang kanyang lisensya ay dapat isurrender sa LTO. Posibleng mawala ng lisensya ang driver dahil sa reckless driving at pagiging improper person to operate a motor vehicle. Batay sa ulat ng mayor ng Antipolo City kahapon, nasa custodial facility ng Antipolo ang driver at naghubong binatilyo. Humarap na sa barangay ang driver ng tricycle para magpaliwanag at humingi ng paumanhin. Aminado ito na hindi niya sinaway ang sakay na kanya ring kakilala at isasabay lang sana pauwi.
Pinatawan siya ng violation ng city ordinance dahil nailagay sa panganib ang kanyang sakay at wala ding identification o body number ang kanyang minamaneho. Sa Cagayan, na-recover ng isang mangingisda ang isang plastic na pinaniniwala ang naglalaman ng cocaine. Natuklasan ito sa karagatang sakop ng Sitio Kasaluran, Barangay Dilam, Calayan. May tatak na coca racing at balot na duct tape at scotch tape ang naturang ilegal na droga. Agad na ipinagbigay alam ng mangingisda ang droga sa mga otoridad. Tinatayang nasa 1 kilo ang timbang nito at umaabot ng nasa 5.3 million pesos ang halaga. Dinala na sa mainland Cagayan ang droga para isailalim sa chemical analysis ng mga otoridad. At sa Negros Oriental, nasawi ang isang lalaking naliligo sa Sayaw Falls sa Valle Hermoso kahapon. Batay sa uploader, nasa 1 oras nang hinahanap ang lalaki bago siya matagpuan sa tubig. Bumaba pa niya sila para makakuha ng signal at makatawag ng rescuer dahil walang signal sa naturang lugar. Sinubukang i-revive ng kanyang mga kasamahan ang lalaki, subalit hindi na ito nakaligtas. Pinaghihinala ang lasing ang biktima, dahilan kaya siya nalunod. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Exempted na sa value-added tax o VAT ang 10 pang gamot batay sa Revenue Memorandum Circular No. 62-2025 na inilabas ng Bureau of Internal Revenue. 2 rito ay gamot sa cancer, 2 naman para sa diabetes, 1 sa high cholesterol, 2 para sa hypertension at 3 para sa mental illness. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumage Jr., pakikiisa nila ito sa Department of Health at Food and Drug Administration para gawing mas abot kaya ang iba't ibang mga gamot para sa mga Pilipino. Madalas niyo po siguro naririnig sa mga balita yung away ng Israel at ng Iran. Airstrike from Israel to Iran o Iran to Israel. Pero hindi niyo ba natatanong bakit sila nag-aaway? Ano bang pinagmulan ng gulo na yan sa pagitan ng Iran at ng Israel? Alamin natin. Noong 1970s, maayos ang relasyon ng Israel at Iran. Magka-trade sila. Nag-uusap ang gobyerno, tahimik. Pero noong 1979, nagkaroon ng Islamic Revolution sa Iran. Pinatalsik ang dating hari nila at ang pumalit, mga religious leader na anti-West at galit sa Israel. Simula noon, itinuring ng Iran na kalaban ang Israel. Ang bansag pa nila, Little Satan. Pero hindi naman sila naggera agad. Ang ginawa ng Iran, sumuporta sa mga grupong kalaban ng Israel gaya ng Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza. Dito nagsimula ang proxy war, indirect na gera. Tapos, nag-develop ang Iran ng nuclear program. Ayon sa kanila, pang-energy lang. Pero para sa Israel, bantayan. Kasi kapag nagkaroon ng nuclear weapon ang Iran, posible silang tirahin. Kaya over the years, gumanti ang Israel. May mga airstrike sa Syria kung nasaan ang mga Iran-backed forces. May mga secret operation, assassination ng Iranian nuclear scientists at cyber attack gaya ng Stuxnet virus. Noong October 2023, nag-launch ng major attack ang Hamas mula Gaza, suportado ng Iran, kaya sumiklab lalo ang gulo sa region. At ngayong 2025, unang beses na nagpalitan ng direct military strikes ang Israel at Iran. May missile attack, drone strike, air strike, lantaran na. Dati kasi, indirect lang. Ngayon, open conflict na. Kaya wag nating isipin na biglaan lang tong gera na to. Dekada na ang tensyon, ideology,
religion, politika at power play. Ngayon lang umabot sa direct na gera. Sa mga balita, laging breaking news ang labanan. Pero mas mahalaga na alam natin kung saan nagsimula at bakit. Dahil sa mga gera, laging ordinaryong tao ang mga nadadamay. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating mga kausing araw po ng Lunes. Salamat po at shout out kina Rogelio Arojante, Bembol Dizon Omang, Lucita Pampilo, kayo din po kay Edna Bana, kay Jacinto de la Cruz at Rafael Galios Gan. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais na balikan sa ito ang balita, maaari niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Kayo din po sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, subscribe, like, and share. At nais natin pong ibitahan ang ating mga kasangbahay sa gaganaping medical mission sa Barangay Santa Rita, Minalin, Pampanga. Bukas po, araw po ng Martes, June 24. Ilan sa mga serbisyo na libreng ipagkakaloob ng UNTV at Members Church of God International o MCGI ang General Consultation, Pediatric Consultation at Dental Extraction. Meron din pong libreng optical check-up at reading glasses. Ngayon din po, ang libreng gamot at legal consultation. Magsisimula po ang registration ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Din po ito ng UNTV Mobile Dental, Optical and Medical Mission para sa kalusugan ng bawat pamilya. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 12 at 22 na nagsasabi, ang sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang nagsisigawang may katotohanan ay kanyang kaluguran. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po!